kanina, hapon. Ito nga yan yung kwan, pinahakot kahapon yung lamesa. Tatanggal itong kwan, mantil nya. I-rebarnish namin mga kwan, lumang dining. Tsaka ito yung mga upuan nya. Ang lilit ng mga kwan nya, sanggiran o sa may likod na yun, no? Ang iksi ang kwan hanggang dun sa kwan ko lang kalahati yung taas nya. Mga ginagawa namin, bali dito po 6, 8, 8, pero ibang design yung tatlo. Yan. Isa din yung kwan, yung may-ari ng mga rinibarnish ko na dalawang kwan nun. Yan. Yung ganitong aparador na Nara din. Pala, mga Nara din pala to, mga to. Tsaka to yung upuan nya. May kwan siya, yung plywood na pinalibot. Tuklap na yung kwan nya sa tagal na. Gwapo, mauga. Siguro lalagyan ko to ng kwan, yung brace sa may taas siguro o sa gitna ng 2x4 para yun ang magsisilbing pa nya, brace nya ulit para hindi siya uuga. Baka sakaling dito, no, matatanggal yung pagkauga nya. Dito pa yung dalawang lamesa na ginawa ko. Alam ko sakaling kwanto pipins namin, sakaling ibebenta ko, kung gustong walang upuan muna o walang upuan na bibilin, bibenta ko. Kung yung mga yung bibili naman, kung gusto ng kwan na lang, yung gagawin ko, kung gusto ng may upuan, yun na lang. Kasi konti na yung kahoy ko dun. Puro kwan na lahat. Itong kwan nakaraan, puro out. Hindi ako nakabili ng mga ibang kahoy. Pero meron pa naman doon yung mga panghamba, pintuan. Pero yun nga, sakaling finish namin to, tapos ibibenta ko na finish na, kung gusto nang bibili na walang upuan, bibenta ko. Tsaka ito yung pininis ko kanina, yan, round. Ang pangalan niya o apelyido ng may-ari, The Pagals. Kaya pala yung kwan, yung karami na nagpapagawa sa akin, Sir Dante sa Kalapugan. Ewan ko kung sinong may-ari nito. Pagals din basta di ko alam kung kaninong may-ari, kung saan nila bibigay, kasi pinagawa lang naman sa akin. Tsaka yun pa, yun mga pipinis ko ngayon, antik na naman na lamesa, kahit pa paano may mga nagpapagawa na. Sakaling pupunta pa yung kwan, yung nagpagawa dito, yung sa round na to, sinasabi na magpapagawa ng hamba tsaka pintuan. Pero ewan ko kung ano yung mapag-uusapan namin o ilan yung orderan niya na pintuan tsaka hamba. At
Meron pa isa na isang pintuan na ha-assemblean ko din. Pinaparas isang pintuan lang daw din lang naman yun. Pan lang yun, Japanese door, kasi nasira yung pintuan nila. Tanggal yung isang kwan niya, yung anong tawag nun, yung sa may dito sa may gilid. Yung frame niya, yung isang frame na mahaba na natanggal siya, nabunot. Pinaparas hanggang kwan, Pasko. Isang kwan pa naman, isang linggo pa naman, kaya pa naman na gagawin. Wala pa yung dalawa si Bugoy hindi naman pumasok. Pinapapasok ko kahapon kasi dalawa kami nito naghakot. Sabi ko sa kanya kahapon na papasok siya, hindi naman pumasok. Sa Lunes na siguro ito yung kanya gagawin niya. Babatakan na namin siguro ng kwanto ng paint remover para matanggal yung mga kwan. May mga varnish pa rin siya kasi na makapal. Ito kailangan siya ng kwan, batakan ng paint remover para lumabas yung kwan, kulay ng kahoy, kasi makapal yung varnish niya, yung pagka varnish dark brown na siya. Buti na lang may pumasok na bago mag Pasko. Kahit papano hinga ng malalim ng maluwag. So ayun na lang, pipinis ko, tapos sa Lunes asimbulin ko na yung isang pintuan para makuha ko na, magawa ko hanggang magpasko sa 23 siguro, kasi madali lang naman yun na gagawin. Tsaka ito, pag pumasok na sila yung dalawa, papapinis ko na itong mga dalawang lamesa. Tsaka meron pa doon yung kwan nga pala, akasya na ipapagawang kwan, pintuan ng mga kabinet. Pero matagal pa naman yun. Basa pa nga. Katatapos lang magtrabaho doon sa kubo. Dito ko sa kwan na naman, silihan. Hirap talaga pag kwan, mga ganitong Taiwan pala. Agapan pag nagkakasakit, nagkakasira yung mga bunga, kagaya ngayon. Natapos yung mga to, dami pang mga sira na tuyo. Tsaka ito tapos yung lapnos. Tapos sumunod naman yung uod. Nasprang ko ng para sa uod. Sumunod ito naman yung aplat na tinatawag nila, yung parang kwan din, lapnos, pero aplat siya, hindi siya yung kwan, yung lapnos. Ito yung kumukulubot, pero parang lapnos din siya, kumukulubot hanggang sa natutuyo din siya, yung nasisira. Yun, ganito. Pinesperan ko kay tatay nung nakaraan yung aplat na
puti yung tawag nila, yung puti. Yan natin yung mga kwan, yung mga iba na nadapuan. Ang dami, pero sira na naman. Ngayon sana Sabado, para bukas sana nakalimutan ko. Sa kwan na lang siguro Martes, kasi Linggo bukas, Lunes, after another day yung kwan, yung bumibili yung mga buyer ng pagkuha nila. Isang araw ang kwan, pagitan. Sana yung mga puti siya yung aplat na puti yung tawag nila dito sa amin. Ewan ko sa mga iba. Pero isprayan ko sana ngayon, kaso wala naman yung sprayer. Nasa bahay naman, doon sa kwan, mismong bahay. Tinatamad na ako. Napagod na kwan, tinapos yung lamisa na maliit. Ay yung kwan, yung antik pala. Pero maliit din siya. Saan yan? Mga sira. Ito. Yan, may mga kwan siya. May mga puti-puti. Aplat na puti, pero ang tawag nila, yun ang tawag nila. Pero parang kwan din siya, yung lapnos. Kasi iba naman yung lapnos. Ito yung kwan kasi aplat, kumukulubot naman siya. Dinapon ng insekto, ng mga puti, yung ganun. Yan gagamba. Oh, malaki na din siya. Ito yung kwan nun, madalas na kinukuha namin dito sa bukid, lalo na pag gabi. Yung nagsisimula na sila na magawa ng bahay nila, yung sapot. Mga kwan, yung lapnos. Kunti na yung mga lapnos niya, kaso nga lang itong aplat naman yung tumitira ngayon, sumisira. Ito, tutuyo siya. Madami ng mga kwan, nahinog. Pero mas madami pa rin yung nasisira. Tapos sumabay ngayon, ang presyo ay nasa 60 na. Biglang bumaba. Ang mura na. 60 na ng 1 kilo. Ito yung aplat, may puti siya sa gitna. Yan. Yung nispray ni tatay nung nasang araw, yung powder ata na sabon. Tapos may iba pa siyang hinalo. Biglang bumaba naman yung presyo ngayon. Wala nang naaani. Bumaliktad ngayon December, magpapasko, tapos biglang bumaba. Ang dami daw supply ng sili ngayon. Lalo na dito sa may bandang Biskaya. Dito na rin daw sila nagdi-deliver doon sa bagsakan sa may Ordaneta o kaya Villasis. Doon na sila dumidiretso kasi mas mura daw kasi doon ang daanan naman na dito sa may Maliko, kaya medyo napalapit na sila sa biyahe. Nasa 2 oras na lang ang biyahe nila, kaysa yung dati sa may San Jose, Nueva Ecija, medyo malayo-layo din yun. Nasa 1 oras din ang nabawas. Dito sa may Maliko 2 oras na lang. Pag dun sa San Jose, nasa 3 oras yung biyahe nila. Naiipit pa sila sa mga yung biyahero ng mga dump truck, yung malalaking truck.
Diyan sila yung kwan, yung daanan nila eh. Kaya pag umakyat na kami, pumupunta na kami doon sa Biskaya eh, dito na kami sa Maliko. Kasi pag diyan sa San Jose kasi naiipit, ang daming truck na kwan, na akyatan, gumagapang yung mga truck. Hirap sumingit. To, tutuyo na. Namamatay na yung mga iba dito. Pero doon sa kwan, sa kabila yung konti doon, wala na. Ilan-ilan na lang yung mga natitira na kwan. Yan, mga buhay. Konti na lang. Na kwan na sila. Namatay na. Ito na lang ang kwan. Medyo maganda-ganda pa, kaso nga lang yung mga bunga hindi ko naaagapan. Tapos yung lapnos, ito yung lapnos oh. Yung parang na kwan siya, napaso lang ng sagerilyo. Tapos diretso ng sunog, masusunog na, mamatay na. Pero yung ito naman na plat ay kwan naman, yung simula niya ay kumukulubot siya. Yung kwan niya, yung sili, yung balat, gagaya nito. Yan, kumukulubot. Tapos diretso na rin siya na kwan, yung matutuyo. Parang ganun din yung lapnos, pero magkaiba nga lang yung kwan. Piste na yun yung sumisira kasi insekto naman nata tong kwan na plat. Yung kwan naman lapnos eh walang insekto o kaya kwan, basta sa panahon na lang ang kwan, ang diferensya. Pag maulan, yun naman yung kwan, masisira yung bunga, yung tinatawag na lapnos. Medyo mainit, alas 3:30 pa lang kasi. Sa lunes na naman ako magtrabaho. Tapos ko lang kwan, binarinisan yung lamesa kanina. Ayun, mga iba medyo kwan na rin sila, unti-unting na namamatay. May isa na dun, tapos dun pa siguro sa January to, yun na, dire-diretso na sila mamamatay. Di bale, ang mura na. Tsaka nabawi ko na rin yung kwan, yung gastos ko dito. Pero ito sana maagapan pa, sayang yung kikitain pa din sana kahit konti, para may pangbili din ng ulam. Ito, ganda yung pagkakuan nyo, pagkainog nya.